Minsan kahit sikat ka, kahit kumikita ka, kahit milyon ang humahanga sa'yo, pakiramdam mo, wasak ka pa rin. This is the real story of Christine Reyes. Hindi bilang artista, kundi bilang isang babae na naghanap ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng ingay. Kilala si Christine bilang isa sa pinakamaangas, pinaka-sexy at pinaka-wanted na aktres ng kanyang henerasyon. From teleseries to blockbuster films, she played every kind of role. Sweet girl, kontrabida, fierce leading lady. Pero habang tumataas ang karir niya, unti-unti namang nababasag ang loob niya. Dumaan siya sa maraming pagsubok sa pamilya, sa relasyon, sa sarili. Noong 2015, naging ina siya kay Amara. Masaya? Oo, pero hindi naging madali. Ikinasal siya noong 2016 pero nauwi rin sa hiwalayan. By 2019, officially, she became a single mom. Sa araw, lumalaban, kumakayod. Pero sa gabi, umiiyak. Tahimik na humihingi ng sagot. Lord, hanggang kailan? Ang totoo, wala pa siyang malalim na relasyon sa Diyos noon. Ang alam lang niya, strong woman dapat. Bawal ang mahina. Show must go on. Hanggang sa isang gabi, hindi na niya kinaya. Hindi siya makatulog. May anxiety, may PTSD. Pagod na ang katawan, pero mas pagod ang puso. Then one day, naimbitahan siya sa favorite church. Walang pressure, walang judgment, walang artista treatment. Just music, worship, peace. For the first time in a long time, she felt safe. She kept listening to the word. And little by little, parang may tahimik na boses na kumakatok sa puso niya. Anak, hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Doon niya naranasan ang totoong grasya. Hindi dahil mabait siya, hindi dahil artista siya, kundi dahil mahal siya ng Diyos. Kahit wasak pa siya, Christine began healing. She went through therapy. She prayed. She forgave others and herself. At dumating ang isang until moment. June 24, 2024, Christine stood in front of her church community. Luha ang mata, puso ang dala. Kasama niya si Marco Gumabao, hindi lang partner sa buhay, kundi partner sa pananampalataya. At doon sa baptismal pool, she declared, Jesus, ikaw na ang buhay ko. It wasn't just a ritual, it was a turning point. Mula noon, mas intentional na siya sa mga pinipiling role, hindi lang basta daring o dramatic, kundi makabuluhan. She mentors young women. She prays with other celebrities. She shares her story, hindi para magyabang, pero para ipakita na kahit gaano kakalost, may daan pa uwi. Sabi niya sa isang interview, kung wala si Lord, baka wala na ako ngayon. Siya lang ang reason kaya ako buo ngayon. And maybe ikaw to ngayon. Pagod, walang direksyon, laban ng laban, pero walang kapayapaan. Maybe this is your until moment too. Because if God can transform someone like Christine, na minsan akala niya wala ng pag-asa, He can do it for you too. Don't wait for everything to fall apart before you open your heart. Isang dasal lang, and you could be one step closer to healing, to peace, to purpose. Christine's story isn't about perfection. It's about grace. And grace is always enough.